Mapagpalang gabi po sa atin lahat at ganoon din po sa mga naka-FB Live. Ngayon naman po ay babasa lang po ako ng dalawang verse sa awit 117 verse 1 to 2. Purihin si Yahweh, dapat na purihin ng lahat ng bansa. Siya ay purihin ng lahat ng tao sa balat ng lupa. Pagkat ang pag-ibig na ukol sa ati, dakila at wagas, at ang katapatan niya ay walang wakas. Purihin si Yahweh. Tayo po'y tumayo at manalangin. Heavenly Father, thank you so much sa gabing ito na muli po kaming nagkakasama-sama sa pulang panalangin na ito. Panginoon, salamat po sa buong linggong ibinigay mo sa aming proteksyon, biyaya at kalakasan, proteksyon. Tunay nga pong napakabuti niyo, Panginoon. Ama, sa gabing ito, humihingi po kami ng kapatawaran sa lahat ng aming naisip, nagawa, nasalita, at kasalanan at pagkukulang sa iyo. Patawarin niyo po kami, Panginoon. Salamat po, Ama, na patuloy po sa gabing ito, ang bawat isa sa amin na narito, patuloy po na makaranas ng iyong pagpapala sa gabing ito. Patuloy pong itinataas ko ang mga kapatirang wala pa na papunta pa lamang sila dito. Ingatan niyo sila, Panginoon. Salamat po. This our pray in Jesus' name. Amen. Ngayon naman po ay tayo ay magpupuri at mag-aawitan sa ngungunahan ni Sister Roan. Tayo po ay manatiling nakatayo. Good evening po sa bawat isa. Ayan. Parang hindi po yata kayo masaya. Ayun. Patingin nga po ng inyong mga ngiti. Yes. Masaya po ba tayo na nandito tayo ngayon? Amen. Yes. Tunay na kay sarap magpuri, magpasalamat sa Panginoon at isa sa paraan para makapagpasalamat tayo sa Kanya ay umawit ng may galak sa ating mga puso. Tunay nga na sa kabila ng mga pagsubok, ng mga problema, nandyan siya, tapat at laging nananatili at lagi nating maaasahan sa lahat ng oras na kailangan natin siya. Patuloy po nating awitan at purihin ang ating Panginoon sa mga awitin na kakantahin natin ngayong gabi para sa Kanya.
Yes, Lord, patuloy po kaming magpupuri, magpapasalamat sa inyong awit dahil tunay nga, Panginoon, na ang pag-ibig niyo yung dahilan kung bakit kami nandito, kung bakit namin nararanasan ang iyong patuloy na biyaya, Panginoon. Tunay nga na kay dakila, kay buti niyo po sa buhay ng bawat isa na hindi matutumbasan ng kahit ano, Panginoon. Kaya, Panginoon, sa inyo po namin patuloy itong inaalay ang awitin na ito. Dahil tunay nga, Panginoon, na kayo ay dakila sa aming mga buhay. The splendor of the King clothes in majesty. Let all the earth rejoice, all the earth rejoice. He wraps himself in light, and darkness tries to hide, and trembles at his voice, and trembles at his voice. How great is our God? Sing with me, how great is our God? And all will see how great is our God. Age through age he stands, and time is in his hands. Beginning and the end, beginning and the end. The Godhead three in one. Father, Spirit, Son, the Lion and the Lamb, the Lion and the Lamb. How great is our God? Sing with me, how great is our God? And all will see how great is our God. How great are you, Lord? How great is our God? Sing with me, how great is our God? And all will see how great is our God. He's the name above all names. He's the name above all names. You are worthy of all praise, and my heart will sing how great is our God. He's the name above all names. You are worthy of all praise, and my heart will sing how great is our God. Let's sing how great. How great is our God? Sing with me, how great is our God? And all will see how great is our God. How great is our God? Sing with me, how great is our God? And all will see how great
Panginoon, patuloy po namin kayong pinupuri at pinapasalamatan sa inyo po ang mataas na papuri, pagsamba at duwalhati, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Ngayon naman po ay dadako tayo sa Thanksgiving. Yung pong nakalipas na linggo na tayo ay pinagpala ng Panginoon, ano man ang good or bad man ay dapat nating pasalamatan ng ating Panginoon. Ako na po ang mauuna. Nagpupuri po ako at nagpapasalamat sa Panginoon sa nakalipas na 2025, nakasurvive, ano man ang mga na-experience, encounter ko ng mga problema, testing and trial, challenges. Salamat sa Panginoon. Ngayon naman po, 2026, salamat din sa Panginoon dahil malakas pa ako, may buhay pa ako, ang aking pamilya, patuloy na sinusustain yung provision at yung kalakasan sa araw-araw ng aming buhay. Kaya pinabalik ko ang papurit pasasalamat sa Panginoon. Opo, magandang gabi po sa ating lahat. Ako nagpupuri, nagpapasalamat sa Panginoon sa sa isang taon na nakalipas sa ginawa niya sa buhay naming pamilya. Salamat sa lahat ng pagbibigay niya ng kalakasan, ng blessings, at salamat po sa buhay na ipinagkakaloob niya sa amin. Sabi nga po, every gising is a blessing. Salamat po. Pinupurit po ang Panginoon. How can I keep from singing your praise? Amen. How can I keep from shouting your name? Because God is great. Amen po ba? The splendor of the King. Ako'y nagpapasalamat sa Panginoon sa kanyang patuloy na katapatan sa buhay ko. At gayon din ay ang katapatan niya sa kanyang gawain. Tayo po ay nakapag-umpisa na, pangalawang linggo na ngayon sa Bakalan. Outreach na po ang matatawag natin yon dahil maganda ang bilang ng mga uma-attend. So, salamat sa Panginoon sa mga kaluluwang kanyang dinadala upang mabahagi na ng salita ng Panginoon. At nung linggo nga na yun ng hapon, akala namin wala pa mga bata dahil hindi pa tayo mag-uumpisa sana ng mga bata. Pero nung maglagay kami ng mga upuan, abay nauna pang naupo yung mga bata. So may magandang bilang din po ng mga bata na alam naman natin na sa kanilang murang edad na yon, open na open sila sa salita ng Panginoon. Kaya pinupuri ko at pinasasalamatan ng Lord dahil sa opportunity na tayo ay magamit at gayon din ay maibahagi natin ang salita ng Panginoon. Sa Kanya po ang papuri at pasasalamat. Magandang gabi po sa ating lahat. Ako po nagpupurit, nagpapasalamat sa buhay po ng aking mga anak na patuloy na ipinararanas po sa akin yung mga hindi ko naranasan nung araw. Kasi salamat po sa Panginoon sa pag-iingat niya po sa amin nung nakaraang Huwebes. Nasama po ako sa field trip ng Balka. Kasi po, sponsor po nung anak ko
na at yung iba bali, apat po kami sa pamilya nakasama. Kaya salamat po sa Panginoon sa pag-iingat. Naranasan ko yung mga mag-ride sa yung mabababa lang naman. Ayoko dun sa mga matataas na niyayaya nga ako ni Roan sa Ferris wheel. Ayoko. Sabi niya 1,000. Ayoko pa rin. Takot ako. Sabi kong ganyan. Pero salamat din sa buhay ni Reggie at saka ni Mabel na naranasan ko yung sa Snow World. Hindi kasi po pwede si Mabel. Ako yung isinama. Kaya salamat sa buhay ni Reggie kasi parang anak ko siya na ipinagrent pa niya ako ng sapatos para pagpasok namin doon. Isinusot pa nga niya sa akin yung sapatos. Kaya sabi ko, wag na ako na lang, nahihiya na ako. Salamat sa Panginoon dun sa mga ganong experience. Wala na po bang hahabol? Wala. Si brother. Magandang gabi po muli sa atin, sa ating Panginoon. Isang malaking pasasalamat yung gusto kong ibalik sa Diyos ngayon. 2014 po kami nang nagsimula dito, second week ng ng January. Nagdalawang taon na po kami. Kaya salamat po. Pasensya na po, wala po kaming handa. Wala rin pong fireworks na ready sa labas. Gusto ko lang pong ibalik yung malaking pasasalamat sa Diyos. Kasi isang panibagong pamilya yung binigay niya sa akin sa alliance na to. Saka gusto ko rin pong ibalik sa Kanya yung pasasalamat na yung kung gaano ako kainit kasigasig doon sa pinanggalingan namin. Mas nadagdagan po nang nandirito ako. Kasi sa dami po ng pag-aaral, nakatulong po yun sa buhay spiritual ko. At patuloy niya akong binibigyan ng kagalakan na huwag manginawa sa pagpapagamit sa Kanya. Kaya itong year na to, nangarap ako muli na totally ito'y pangarap ng Diyos na magpagamit. Kaya ang namin ni Sister Mel, bawal yung tatamad-tamad pagdating sa Panginoon. Pinaalalahanan niya ako lagi, pagka ako nakita niyang nanlalamig, sabi niya, hindi ka binigyan ng buhay ng Diyos. Hindi ka niya binago para magaganyan ka lang. Ganon din yung ginagawa ko sa Kanya. Hindi ka pinagaling ng Diyos para ikaw huwag magpagamit sa Kanya. Kaya salamat sa Panginoon. Marami man mga problema, pero yung kagalakan nandoon kasi alam ko kasama namin ang Diyos. Salamat po muli sa Diyos po ang kapurihan. Sige po, i-reserve na lang po next week yung Thanksgiving prayer niyo. Ngayon naman po ay tatawagin ko si Brother Ronel na siya pong magpapanalangin sa ating Thanksgiving. Nais ko pong anyayahan ng lahat na tumayo para po tayo manalangin. Dakilang Diyos, nagagalak ang aming puso sapagkat lagi naming nararanasan ang inyo pong pag-ibig sa aming buhay. Kahit sa mga mahirap na pamamaraan, nakikita namin na ito'y disenyo ninyo sa amin. Hindi para kami ay lumayo, kung hindi makita po namin na kahit na sa mahirap na pamamaraan, ramdam namin ang inyo pong pag-ibig. Salamat o Panginoon sa mga naranasan namin sa loob ng isang linggo. Kahit na yung nakaraang taon, pagsubok man po ito, o hindi man po maganda kung tingnan ng marami,
Alam po namin na meron kayong purpose sa lahat ng ito. Sapagkat kami inyong anak at ang mabuti ay para sa amin at ang lahat ng nakalulugod ay para sa inyo. Sa inyo po namin, Lord, binabalik ang lahat ng papuri, lahat ng pasasalamat sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Ngayon naman po ay hihanda po natin ang puso't isip natin sa gagamitin ng ating Panginoon na siya'y daluyan ng pagpapalang mensahe ngayong gabi. Tawagin ko po si Pastor Ayan. Isang magandang gabi po sa ating lahat. Magandang gabi, good evening po. Good evening. Tayo po ay magpapatuloy pa din sa atin pong tema sa buwan na ito, The Living Word, kung saan atin pong ini-emphasize na ang salita ng Diyos ay buhay at ito po ay ginagamit ng Diyos para baguhin ang buhay ng isang tao. Kadalasan po ng ating pinag-uusapan na nung tayo po ay tumanggap sa Panginoon, ang banal na Espiritu ay sumaatin at kasama nito ng indwelling of the Holy Spirit ay ang pagbibigay niya sa atin ng kaloob or yung tinatawag po nating the gift of the Holy Spirit, yung sinabi ni Sir Ronel nakaraan, love, joy, peace, patience, etc., etc. At kasama po nito ang banal na Espiritu, ang siyang nangungusap sa bawat isa. Sinasabi sa atin ng banal na Espiritu, Pastor Ayan, ito ang gawin mo. Pastor Ayan, ito ang hindi mo dapat gawin. Pero minsan, matatanong po natin, na imbis na tayo ay mabago, bakit parang minsan, natanong niyo na po ba sa inyong mga sarili, minsan, kung ang banal na Espiritu ay nasa akin na, bakit minsan parang nararamdaman ko na parang walang pagbabago sa buhay ko? Na kung nasa akin ang banal na Espiritu, bakit minsan imbis na magbago ako, bakit parang mas lalong lumalala yung nangyayari sa akin? Kaya maririnig natin kadalasan na sinasabi ng iba, matagal ka na Kristiyano, pero walang pagbabago sa buhay mo. At minsan, tayo maiisip din po natin sa ating mga sarili, abay, oo nga no, parang ang tagal ko na sa church, ang tagal ko na sa ministry, pero parang walang pagbabago sa buhay ko ngayon. Bakit parang mas naging ma-pride pa ako ngayon kung kailan naman ako tumanggap sa Panginoon? Ang sabi ng ibang tao, marahil isang dahilan bakit walang pagbabago sa buhay mo ay dahil baka hindi mo tinanggap si Lord genuinely sa puso mo. Baka nga talaga hindi natin tinanggap kasi alam niyo po merong mga instances kasi na marami sa atin tumanggap nung nag-BBS pa. 6 years old, 7 years old, 8 years old. Kaya marahil, isa ito sa dahilan na hindi talaga genuine yung pagtanggap natin sa Panginoon. Or baka lasing tayo nung tayo tumanggap sa Panginoon, kaya baka totoo yung ating pagtanggap. Kaya ang gagawin natin ngayon, kung hindi tayo sigurado, tatanggapin natin ulit si Lord sa puso natin. Lord, patawarin niyo po ako sa aking pagkakasala. Tinatanggap ko po kayo sa buhay ko. Naway kayo ang kumilos sa puso ko upang mabago ang buhay kong ito. At alam niyo ang nangyari? After ilang linggo, ilang buwan, ganun pa din. Wala pa rin pagbabago sa buhay. Kaya matatanong natin ang ating mga sarili. Tatanungin natin ang ating mga sarili, bakit walang pagbabago? Lord, ilang beses ko na kayong tinanggap sa buhay ko. Bakit walang pagbabago? Ito yung tanong na kailangan nating sagutin. Kung ako nga ay tumanggap kay Lord, bakit wala akong bunga? Ako po'y naniniwala na lahat tayo nandito ngayon, tumanggap kay Lord. Pero kahit tayo'y tumanggap, ako'y naniniwala rin na lumalabas din sa ating isipan yung katanungang ito. Na Lord, bakit minsan hindi ko nararamdaman yung tinatawag na bunga? Akala ko po, Lord, nung tumanggap ako sa inyo, pinagkalooban ako ng banal na Espiritu ng fruit of the Holy Spirit. Bakit wala? Bakit wala akong nararamdamang bunga? Siguro tayo pamilyar, mga kapatid, doon sa kwento
hindi ko alam kung hanggang ngayon yung kwento na to ay nag-i-exist pa. Yung kwento tungkol kay Matching at kay Pagong. Ayon sa kwento, itama nyo na lang po ako pag nagkamali ako ha. Ayon sa kwento ng Pagong at ni Matching, yung magkaibigang ito ay nakapaghanap ng isang saging. At dahil magkaibigan naman sila, at sabay naman silang nakakita sa saging, ang sabi ni Matching, akin na lang yung nasa taas kasi may bunga, may dahon. Sa makatuwid, ang naiwan kay Pagong ay yung puno at saka yung ugat. At kung mapapansin natin sa dulo po ng kwento, alam po natin kung kanino yung nagbunga. Yung kay Pagong, hindi yung kay Matching. Alam niyo po sa kwentong ito, makikita natin yung dahilan kung bakit walang bunga ang puno ni Matching. Bakit? Dahil si Matching nakatingin sa bunga. Laging nakatingin sa bunga. Alam niyo po, ang isang puno o ang isang bulaklak, hindi po talaga yan mamumulaklak at magbubunga kung lagi nating inaabangan ay ang bunga. Laging nakaabang sa bunga. Kaya masasabi natin, ang dahilan kung bakit tayo ay walang bunga sa kabila ng pagtanggap natin sa Panginoong Hesukristo, hindi dahil hindi tayo tumanggap kay Lord, hindi rin dahil tao lang tayo nagkakamali, kundi dahil ang focus natin ay laging nasa bunga. Ang focus natin laging nasa outcome. Nandito pa lang tayo, pero ang isipan natin nandun na. Yung kakatanggap mo pa lang ngayon, bukas gusto mo may mabait ka na agad, magaling ka na agad, wala ka na agad kasalanan. Laging nandun tayo nakatingin, lagi sa may bunga. Sasabihin natin na, di ba tumanggap ka na kay Lord? Di ba tumanggap ka kay Lord kahapon? Ba't ganun ka pa rin ngayon? Lagi tayong nakatingin sa bunga. Tayo naman sa ating mga sarili, tumanggap naman ako kay Lord, pero bakit ganito? Wala pa rin pagbabago sa buhay ko. Yung dating ako, ganun pa rin hanggang ngayon. Alam niyo, wala pong mali sa pagde-desire ng pagbabago. Actually, maganda po yung tayo mismo, nagde-desire tayo ng pagbabago sa buhay natin. Ang problema lang ay dahil nakafocus tayo or nag-aabang tayo lagi sa kalalabasan ng pagbabagong ito. Kaya kapag hindi tayo nakakita ng bunga sa buhay natin or sa buhay ng ibang tao, ako naniniwala naman na marami sa atin, hindi ang buhay natin ang binabantayan, buhay ng ibang tao. Actually, dalawa naman yan eh. Kung hindi natin binabantayan ang buhay ng ibang tao, buhay natin ang binabantayan natin. Mapapansin natin, bakit kaya yung taong to walang bunga or bakit ako walang bunga? At dahil sa paghahangad natin ng pagbabago sa buhay ng ibang tao at buhay natin, alam nyo anong nagiging resulta? Pressure. Sabihin nga po natin, pressure. Yon. Dahil sa pressure na kailangang magkaroon tayo ng bunga, ang susunod po nating gagawin ay mamadaliin natin or pipilitin natin ngayon na magkaroon ng sariling bunga na hindi dumadaan sa tamang proseso. Anong ginagawa natin ngayon? So, sige, lagyan ko na lang to ng love. Lagyan ko to ng patience, ng joy. Alam niyo po ba kung anong nangyayari sa isang puno na walang bunga, tapos lagyan mo ng bunga? Halimbawa, yung puno ng mangga, wala siyang bunga, no? Subukan niyo pong lagyan ng bunga. Idikit niyo lang, ipako niyo, scotch tape niyo, bahala kayo anong gagawin niyo. Anong mangyayari doon sa bunga? Di ba nalalanta, mabubulok, mawawala rin. Bakit? Kasi hindi totoo ang bunga. Pinilit kasi natin yung bunga para lang magkaroon ng bunga. Kaya, alam niyo, maraming tao ang nag-struggle ngayon. Papasok sa work, Christian ka, papasok ka sa work, papasok ka sa trabaho, tapos sasabihin natin, ano kayang bunga dadalhin ko ngayon? Siguro, magdadala siguro ako ng love. Tapos, kailangan ko ng siguro mga 3 patience, siguro dadalhin ko. Tapos, self-control. Alam niyo, paglabas pa lang ng bahay, traffic na agad. Siyempre, laglag na agad si patience kasi wala na eh. Nainis ka na, traffic na. Pagkatapos ilang oras, 2 oras, mayroong sumingit na kamoting driver,
laglag na si self-control, inaway mo na yung tao. Bakit? Bakit nangyayari yung mga bagay na ito? Kasi hindi totoo ang bunga. Pinilit nating lagyan ng bunga. Sa mga pagkakataong katulad nito, ano ang dapat nating gawin para magkaroon tayo ng totoong bunga? Sino po dito ang farmer? Oh, wala. Farmer, okay, sige. Alam nyo kami, hindi naman po kami mga magsasaka. Ang pamilya namin, pamilya ng magsasaka. Pero ako mismo, hindi ako nagsaka talaga. Pero, yung generation po namin, umabot sa mga generation ng mga kabataang nagga-garden. Sino ang umabot ng nagga-garden dito? O, malalaman naman natin yun sa edad eh. O, generation na nagga-garden. Alam nyo nung kami ay elementary, ang ginagawa namin, nagbubungkal, tag-iisa-isa kami ng garden eh, kasi malawak naman lupa nun. Nagbubungkal kami ng lupa, ginagawa namin siya na parang kabaong, isang laki ng kabaong yung garden namin. Then pagkatapos namin gawin yung katulad nun, ang gagawin namin, ipopulverize namin yung lupa. Pagkatapos namin ipulverize, lalagyan namin ng buto kung anong tanim yung gusto namin. Then after nun, ang gagawin namin, araw-araw namin siyang didiligan, araw-araw din namin siyang ipopulverize para hindi masakal yung tanim. Tapos lalagyan pa namin siya ng mga dahon-dahon kasi akala namin, hindi ko alam, baka totoo naman na ito ay, para ito ay tumaba or maging malusog yung tanim. Hanggang sa, gagawin namin to ng araw-araw, hanggang sa isang araw dumating ang kanyang bunga. Kaya isa po sa posibleng dahilan, bakit hindi tayo nagkakaroon ng bunga despite ng pagtanggap natin sa Panginoon, na kahit pa may seed sa mga puso natin, wala pa rin tayong bunga, ay dahil simula nang tayo tumanggap sa Panginoon, naghahangad lang po tayo ng bunga nang wala tayong ginagawa. Ang sabi ng Panginoon, ako ang puno ng ubas at kayo ang sanga. Ang mananatili sa akin at ako sa kanya ang siyang magbubunga ng sagana, sapagkat wala kayong magagawa kung hiwalay kayo sa akin. Tandaan po natin mga kapatid, hindi tayo ang magbabago sa buhay ng tao. At hindi rin tayo ang magbabago sa buhay natin. Ano ang sabi nila Pablo? Ang sabi nila Pablo, ako ang nagtanim, si Apolos ang nagdilig, at ang Diyos ang nagpapatubo at nagpalago. It means, between the planting and the fruit, merong ginawa. Ang sabi, si Apolos ang nagdilig. Ibig sabihin mga kapatid, simula nang tayo tumanggap kay Kristo, para tayo magkaroon ng bunga, kailangang merong pagdidilig. Kasi wala po talagang mangyayaring pagbabago sa buhay ng tao kung puro tayo asa sa Panginoon. Ganun po kasi tayo palagi, hintayin ko na lang na mabago yung buhay ko. Hayaan mo na siya, hintayin mo lang mababago din yung buhay niya. Tingnan po ninyo, 5 years, 10 years, 15 years, walang changes. Walang pagbabago sa buhay, walang pagbabago sa sitwasyon, walang pagbabago sa ugali. Bakit? Kasi puro tayo asa kay Lord na tayo'y magbubunga nang wala naman tayong ginagawa. Kailangan meron tayong gawin. Hindi sa pamamaraang pilitin ang bunga. Kasi yun yung ginagawa natin, pinipilit na dapat bukas. Dapat mabait ako sa church, dapat mabait ako sa ganito. Yun yung tinatawag nating pilit na bunga. Ang ibig po sabihin ng kailangang gawin is to cultivate. I-cultivate po natin. Ibig sabihin, ang sabi ni Lord, kung siya daw ang puno at tayo ang mga sanga, kailangang i-cultivate natin ang pinagmula ng nutrients upang tayo ay magkaroon ng bunga, which is ang ugat. It means that if we want fruit, let us cultivate the root. If we want to be fruitful, we must cultivate our relationship with the Lord. Kasi ang mahirap sa atin kasi, gusto nating magbago, wala naman tayong prayer life. Gusto nating magbago, wala naman tayong Bible reading.
Gusto nating magbago, madalas naman yung absent natin. Wala tayong Sunday service, wala tayong prayer meeting. Gusto nating mag-grow kay Lord, pero imbis na mag-walk with the Lord tayo, ang ginagawa natin, gala with friends, inuman with friends, party with friends, chismisan with friends. Paano tayo magkakaroon ng bunga sa mga ganitong bagay? Kung gusto nating maging mabuting tao, bakit hindi po natin buklatin ang ating mga Biblia, aralin ang ating mga Biblia, at tignan po natin kung paano namuhay ang Panginoong Jesucristo. Kasi kung sa buhay ng iba tayo lagi nakatingin at hindi kay Kristo, wala po talagang pagbabagong mangyayari. Kung gusto nating maging mahinahon, si Kristo ang ating kausapin, wag yung kapwa nating mainitin din ng ulo. Kaya walang nangyayari sa atin Kasi puro ibang tao yung ating kinakausap. Hindi natin kinakausap ang ating Panginoon. Wala po tayong makikitang pagbabago sa buhay natin kung puro tayo desire, wala naman tayong ginagawa sa ating buhay. Kaya kung nais natin magbunga ang ating buhay, huwag mag-focus agad sa bunga. Mag-focus muna tayo sa ugat. I-cultivate natin ang ugat, sigurado susunod ang bunga. Let us cultivate the roots, fruit will follow. Sabihin natin sa ating mga katabi, mag-focus kay Lord. Magbubunga din yan. So in what way? Paano tayo magbubunga? Paano natin makultivate ang roots? Bible reading, Bible studies, prayer meeting. Actually, maraming paraan para i-cultivate yung ating relationship kay Lord. Alam nyo, kaka-Bible reading natin, kaka-attend natin ng service, kaka-prayer time natin, hindi natin namamalayan, nagkakaroon na pala ng bunga, nagkakaroon na ng pagbabago. Bigla na lang natin maisip, hala, hindi ako yun Hala, hindi na ako uminom. Hala, hindi na ako nagchismis. Parang hindi ako to. Parang hindi ako magagalitin ngayon. Bakit? Kasi totoo na ang bunga. Totoo na ang bunga. Kasi sinimulan nating i-cultivate ang ugat, ang ating relationship sa Panginoon. Kaya mga kapatid, kung nais talaga nating mabago ang ating buhay, huwag tayo abang ng abang sa bunga, huwag tayo abang ng abang sa outcome. Unahin natin ang puno at ang ugat. Unahin natin si Lord at ang bunga ay susunod yan. Because God's Word is alive, babaguhin tayo ng salita ng Diyos. Amen? Kaya kung dumating man po tayo sa panahong or nasa point tayo na matatanong ulit natin, bakit kaya walang pagbabago sa akin? Baka kailangan siguro nating tanungin ang ating sarili, kumusta ba ang aking relasyon sa Panginoon? Kaya ang tanong sa gabing ito, sabihin natin sa ating mga katabi yung tanong na to Ikaw ba si Macheng? Na nakafocus na lang sa bunga? Or ikaw ba si Pagong na inuuna ang ugat? Remember, root first, fruit will follow. Unahin si Lord at susunod ang pagbabago. Magandang gabi po sa ating lahat. Maraming salamat, Pastor, sa magandang paalalang mensahe mo ngayong gabi sa bawat isa sa amin narito. Ngayon naman po, dadako tayo sa prayer focus natin. Magbibilang po tayo ng 1 to 3 lang.
Ngayon naman po, ang 1 dito, ang 2 dito, doon, ang 3. So, ano na po tayo. Basahin ko lang po itong ating prayer focus ngayong gabi. BAC leaders and members plus OFW, seniors member, outreach ministry, yung sa Tangos, kay Pastor Daniel Ong, Bacood, Pastor Gibbs, Bible Study Ministry, Deacons Ministry, Life Group leaders and members. Ano ipagpe-pray natin sa kanila? Healing for our seniors with their sickness, passion for the lost souls, good health and divine protection. Financial provision, guidance of the Holy Spirit. Okay na po ba? 1, 2, 3. Magulo eh. Yan. Sa likod po yung 3. Pagpe-pray po natin ang yung ating bansa, our country and LGU's mayor and vice mayor, yung pinakamataas at pinakamababang mga namumuno, pastoral care, CMT members, senior pastor and associate pastor. Ang prayer po natin, be a good public servant, love of the country, obedient heart, and filled with the Holy Spirit, wisdom and knowledge, and humble heart. Nagkamali. Bible ko na yun po yung isa. Ay, hindi ko po alam. Tinanong ko yung Bible. Ito naman po sa pangatlo, ang prayer focus po natin, yung BALCA Teachers and Student, Auxiliary President, Intercessors Ministry, Evangelism Ministry, Ushering Ministry, Multimedia Ministry. Ang prayer po natin, divine protection and good health, wisdom and knowledge, financial provision, be a good leaders, spiritually grow.
Kung tapos na kung tapos na Kung tapos na po sa prayer, pwede po yung mga katabi nyo katapat, pwede pong yung prayer request nyo. Pray na lang po. Ngayon po, dadako tayo sa giving offering po natin.
pwede na pong makabalik sa kanya-kanyang upuan kung tapos na po yung ating prayer. Pag-pray ko na. Pagpe-pray po natin ito pong ating offering. Abba Father, salamat po Panginoon sa mga kaloob na ibinigay ng aming kapatiran. Patuloy pong pagpalain niyo po ang kanilang mga hanap buhay, business o anumang pong pinagkukunan ng kanila pong kinakabuhay. Ama, alam po namin wala imposible, walang mahirap sa iyo, kaya tanging dalangin po namin patuloy po na sa iyo namin tinataas ang aming pong papurit pasasalamat sa mga pagpapala mo. At ito po ay magamit sa iyong kingdom na magpagpalago sa mabuting balita, Panginoon, upang maraming makakilala sa iyo. Salamat po. Ito ang samot dalangin namin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Ngayon naman po, dadako ako sa announcement sa January 28. Ang speaker po natin ay si Brother Jesse Angeles. Ang presider naman po si Brother Alvin Gonzales. Song leader si Brother Agal Ledesma. At yun naman pong food assignment natin ay ang youth. So, ang naging offering po last week ay 927. Ang attendance ay 66. Salamat sa Panginoon. Ngayon naman po, tinatawagan ko si Pastor Ong para po sa closing prayer. Salamat po, Sister Peralta. Peralta ba? Tama ba? Tama. Good job. So tayo po ay tumayo. Pagpasalamat natin kay Lord ang gawain na natapos. Salamat din po sa nagluto nating pagkain. Sino pong food assign po ngayon? Amen. Salamat po kay Kuya Alvin tsaka sa kanyang buong tahanan na nag-prepare. So let's pray. Aming Diyos na dakila sa lahat, kami po ay nagpapasalamat po sa inyong kabutihan po sa aming mga buhay. Salamat po sa mga opportunities, mga blessings, Panginoon, na natanggap namin, maging sa mga answered prayers, Panginoon, na siyang nag-a-align sa amin, Panginoon, dun sa will ninyo. Salamat po dahil patuloy niyo po kaming sinasamahan, patuloy niyo po kaming ginagabayan sa pang-araw-araw namin. Kaya marapat lamang, Panginoon, na ibalik sa inyo ang lahat ng papuri, pasasalamat, maging mga panalangin, Panginoon. We pray for each one of us, Panginoon, na nandito, nag-devote ng time para sa prayer, sa pag-worship sa inyo. We pray, Panginoon, na kayo pong tumugon sa aming mga panalangin. We also pray for our brethren, Panginoon, na wala ngayon. Ano man po ang kanilang mga rason kung bakit po sila wala dito. Patuloy po niyo po silang ingatan. Kayo po mangusap sa kanila at katagpuin niyo po sila, Panginoon, sa kanilang mga panalangin. We pray na mabless kami sa munting salo-salo namin ngayong gabi at ingatan niyo po kami sa aming pag-uwi. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Good evening po sa ating lahat.